Isang malaking balita ang bumungad ngayong araw matapos ipahayag ng International Criminal Court o ICC ang kanilang pagpabor sa dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte. Ayon sa mga ulat, ipinagkibit balikat ng ICC ang mga kasong itinaguyod laban kay Duterte kaugnay ng kanyang kampanya laban sa droga. Pinuri ng korte ang mga hakbang ni Duterte na ayon sa kanila ay naayon sa layunin ng gobyerno upang protektahan ang mamamayan laban sa mga drug-related crimes. Isang desisyon na tiyak na magdudulot ng matinding reaksyon sa mga tumutuligsa sa kanyang administrasyon. Samantala, isang mas malupit na balita ang lumabas kaugnay kay Liza Talasmags, ang asawa ni Pangulong Kuting Jr. na sinasabing nahuli sa Estados Unidos. Ayon sa mga otoridad, naharang si Liza Talasmags sa isang operasyon ng mga puwersa ng batas matapos matuklasan ang kanyang koneksyon sa isang malawakang kaso ng iligal na droga. Pagkahuli kay Liza ay nagdulot ng matinding pagkagulat sa buong bansa dahil ito ay nagdudulot ng bagong pananaw sa integridad ng pamilya ng diktador at ang kanilang posisyon sa gobyerno. Habang lumalala ang kaso ni Liza Talasmags, patuloy ang pagtutok ng mga mamamayan at eksperto sa susunod na hakbang na tatahakin ng pamahalaan. Ayon sa Malacanang, nakahanda silang ipagtanggol ang pamilya ng Pangulo, ngunit patuloy ang mga tanong hinggil sa magiging epekto ng kasong ito sa kanilang administrasyon. Sa ngayon, ang mga pahayag mula sa mga otoridad sa Pilipinas at Estados Unidos ay patuloy na pinapalakas ang tensyon at magiging kritikal ang mga susunod na araw sa pagtukoy sa kinabukasan ng pamilya ng diktador at ng bansang Pilipinas. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. At ayan, actually wala pa rin akong tulog hanggang ngayon dahil may ginagawa rin tayo dito. Siguro mga 3 hours lang yung tulog ko simula nung almost 11 hours natin na vlog na na pagbabantay kay Pangulong Duterte. Siyempre alam kong malungkot pa rin tayong lahat dahil yun nga, kinidnap ang ating Pangulo. Mga kababayan, hindi natin dapat talaga iiwanan ng Pangulo kasi kailangan tuloy-tuloy yung laban natin. By the way, bago ko makalimutan, sa lahat po ng mga taga-Netherlands, Paris, London, Belgium, sana magsama-sama tayo. May mga kakilala ako sa mga grupo sa Paris, sa London. Yan yung mga neighboring countries malapit lang yan, trend lang yan. Kailangan natin ipakita yung pagmamahal natin kay Pangulong Duterte. Kahit hindi dinoble yung sweldo natin, katulad ng mga sundalo, ng mga pulis na mga walang bayag na ibinenta ang kanilang kaluluwa sa mga demonyo. Ibinenta ang buong Pilipinas na dapat tagapagtanggol. Kagabi na patunayan natin na deserve ng mga walang utang na loob sa bayan ang mga pulis sa isang presidenteng adik. Yan ang nakakagalit, mga kababayan. Kahit nahirapan ako matulog, nagmo-monitor ako, ang dami nating nakakausap, chine-check natin si Pangulong Duterte, kung okay ba siya. Kasi natatakot tayong lahat. Baka hindi natin alam, lasunin siya or kung ano man. Dahil ang target talaga ay gurgurin siya. So ngayon, gusto ko lang ipaalala dun sa mga taga-Netherlands, dun sa Europe. Okay? Kailangan salubungin natin yung Pangulong Duterte, supportahan natin siya. Siyempre, yung pagkain yan, ibang pagkain dyan tsaka may edad na yung Pangulong Duterte, may mga nararamdaman. Ayan yung aking email, mga kababayan, sa lahat ng mga taga-Europa na gusto nyong makiisa, magtipon-tipon ang ating mga kababayan dyan. Ipakita nyo, OFW, dahil kayo na lang ang pinakamatapang. Actually, mas matapang kayo kumpara sa mga sundaling supot na mga buwaka ng ina na sumunod sa isang bangag. Mga kababayan, nakakagalit
Okay? Maraming pwede mangyari kagabi. Pero nakita nyo, di ba, ang pamilya ni Pangulong Duterte, si Kitty at young age. Alam mo, yung batang yan, nakikita ko yung mga posting. Yung bata pa yan eh. I just ignored it. Nakikita ko yan sa yung anak ni Pangulong Duterte kasi hindi naman politika yung batang yan eh. Bata pa, 'di ba? Anak lang siya ni Pangulong Duterte. You know, pero nung nakita ko kagabi kung paano katapang ang isang anak para ipagtanggol ang kanyang ama na binaboy ng mga sundalong nakapaligid. Binaboy ni Torre, binaboy na kayo ay sunod-sunuran. That moment, dapat si Torre ang dinampot nyo at ikinulong nyong putang inang yan. At mananagot yan. Hindi makakaiwas yan sa kanyang mga kasalanan. Kanina mga palangga, dahil hindi nga ako makatulog, actually malabo ang mata ko. Kung napapansin nyo, bihira ako mag-post ng mga mahabang, you know, mga mahabang ganyan na mga posting. Bihira na ako napansin yan. Dahil unang-una nga, malabo ang mata ko, naduduling-duling ako. So, 2-3 beses ko i-review yung mga sasabihin ko. So, sinulat ko dito ng galit na galit ako na sinasabi ko na mga kababayan, nilambag ni Marcos Jr. ang pambansang soberanya. Paulit-ulit na sinabi ni Spokes Harry Roque dahil siya ay list counsel doon sa The Hague. Ibig sabihin, siya ay nakalista yung pangalan niya sa ICC bilang isang abogado na pwedeng magtanggol sa mga nasasakdal. Okay? Kaya kung nanood kayo kagabi, ang sabi ni Spokes Harry Roque ay pupunta siya sa Netherlands. Inday, I think papunta na. Si Pulong, I don't know kung sino pa mga pupunta. Pero para lang sa peace of mind ninyo, so sa nakuha kong report sa mga, you know, natin, nasa Dubai ang Pangulo at maayos so far ang kanyang sitwasyon. Nakita nyo din sa post ni Kitty na pinakain nga lang daw sandwich lang after long flight. Alam nyo, mga kababayan, ituloy ko pala muna to. So sabi ko nga dito, ang betrayal of national sovereignty. Ito ang lagi yung naririnig sa mga abogado lalo kayari. Okay? Ang betrayal of national sovereignty o pagtataksil sa pambansang soberanya ay isang mabigat na kasalanan na ginawa ng isang leader na bangag laban sa kanyang sariling bansa. Ito ay nangyayari kapag ang isang pinuno o presidenteng adik ay pumapailalim sa sunod-sunuran o pumapailalim o sunod-sunuran kapag ang isang pinuno ay pumapailalim o sunod-sunuran sa kapangyarihan ng dayuhan or nakikipagsabwatan sa mga banyaga laban sa kapwa Pilipino at sinisira ang kasarinlan ng ating bayan para lamang sa pansariling interest. Ibig sabihin, malinaw na si Bangag Marcos Jr. ay hayagan o harap-harapan na ipinagkanulo at isinuko ang Pilipinas at si Pangulong Duterte sa mga dayuhan at ICC. Sabi ko nga dito, hindi na natin mabilang kung ilang beses ba isinuko o ibinenta ni Marcos Jr. ang ating soberanya sa mga dayuhan. Kayong mga Pilipino, kung sino-sino pang mga banyaga, the fact na yung expose ko sa inyo, na pinapasok nila itong mga ICC personnel last year, kung natatandaan niyo, doon pa lang tinraidor na, 2023, like kung sinasabi to sa inyo, ito na lahat. Produkto na ito ng mga expose natin. Ngayon, sabi ko nga dito, mga kababayan, dahil pumayag si Bangag na diktahan siya ng mga banyagang bansa, lalo na yung ICC, imbis na ipaglaban ng karapatan ng Pilipinas sa mga dayuhan, pinayagan niya ang dayuhan at ICC ang kumontrol sa justice system o hustisya ng Pilipinas at kasama dito ang mga supot na mga na walang bayag, na mga walang utang na loob kay Pangulong Duterte na dumoble ang inyong sweldo, ang inyong mga uniforme na dating panahon ng ibang mga
presidente ay nag-aawa kami sa inyo, butas-butas sa mga boots nyo, sardinas lang ang kinakain ninyo, awang-awa, pinagtanggol ko pa kayo nung panahon ni Noynoy, nag-donate kami dahil deserve yung tulungan kayo, pero mga putang buwa ka ng ina nyo. Lahat doon na hindi nanindigan sa illegal na pagkidnap kay Pangulong Duterte, mga hinayupak kayo, deserve nyo na may bangag na presidente kayo na nanakawin ang pension nyo. Baka hindi na kayo magka-pension. Yung mga bata-bata doon. But in fairness doon sa mga umiiyak-iyak doon or umiyak, naintindihan ko naman na nahihirapan kayo pero dapat noon nanindigan kayo. Mga kababayan, nakakagalit. Sabi ko nga, si Bangag Marcos Jr. mismo ang nagbigay daan sa International Criminal Court para arestuhin si Pangulong Duterte. Mamaya isa-isahin natin to. Ipinagkanulo niya ang mga Pilipino, hindi lang ang Pangulong Duterte. Lalo na ang kanyang mga kalaban sa politika. Imbis na ipagtanggol, dahil threat sa kanya si Inday Sara, threat si Pangulong Duterte, dahil tignan nyo naman, kahit ngayon yung vlog yung press conference ni Bangag, na 43,000, I think 43,000 comments, lahat minumura siya, buwaka ng ina. Hindi ba nakikita ni Bangag Jr. yan? Hindi nyo ba nakikita mga sundalong, mga supot, mga pulis na mga walang utang na loob? Sana sa susunod, patawaran ako ng Diyos. Sana hindi magurgur ang mga pamilya nyo ng mga adik. Tangay na. Crime against humanity. Laban kay Duterte. Ginurgor, pinagugurgor lang yung mga salot sa lipunan. Kahit nga ako presidente nyo eh. Sabi ko nga sa inyo, masahol pa ako kay Duterte. Dahil uubusin ko talaga lahat ng salot sa lipunan. Diba? Ngayon, hina-highlight ng mainstream media yung mga biktima ng mga addict na mga iba doon stage lang. Eh yung mga ginorgor nila ng mga batang, mga inosente, yung mga ginasa ng mga addict, na mga pusher, yung mga sinira nilang buhay ng mga estudyante, wala bang karapatan yung mga yon? Ha? Kayong mga pulis sundalo na dapat kayo nagtatanggol? Ayun. Sabi ko nga sa halip na iginit ang ating soberenya, itinutulak ni Marcos Jr. ang Pilipinas sa ilalim ng kapangyarihan ng dayuhang korte at gobyerno. Hindi niya kayang ipaglaban ng ating karapatan. Ang Pangulo na dapat sana'y leader ng bansa. Siya pa mismo ang dahilan kung bakit tayo natatapakan. Kaya putang ina, pag pumunta tayo ng ibang bansa, ang tingin sa atin, lahat katulong. Kung hindi katulong, pok-pok. Diba? Yan ba gusto nyo? Kahit ano pang bihis ninyo, lalo na yung mga kawatang politiko, kahit paliguan ninyo yung mga sarili nyo ng mga nakaw sa bayan, na mga Hermes na yan, mga luxury, ang tingin sa inyo ng ibang lahi, it's either pok-pok o katulong. Bakit? Kasi kayo mismo ang sumisira sa inyo, si Bangag mismo ang nagkanulo sa atin, ang mga pulis kagabi, ang AFP, ang putang ng uling na tore na yan, mananagot yan. Hindi ka magtatagal, buwaka ng ina mo, tandaan mo. Tore, magbabayad ka sa taong bayan, sa lahat ng kasalanan mo. Hindi mo alam, baka biglang may tumusok na ano sa'yo dyan. Pinagdadasal ko yan. Na may isang manindigan, you'll never know, isang bala ka lang. Diba? Hindi mo masabi yung mga ano na yan. Hindi mo masabi yung mga naghuramentado dyan na mga adik. Malay mo, yung mga adik dyan, mga pulis, baka mamaya mga adiktos na, mapraning sa'yo. Oh. Dahil ayaw nyong hulihin ang adik nyong presidente. Kapag ang mga pulis, ayaw na nga nila i-drug test sa mga pulis eh. Di ba? I forgot lang na i-comment nyo dyan. I think parang may order something. Nakalimutan ko na sa dami ng issue na hindi na kailangan mag-pulburon test. Eh, sabi nga ni Marvil,
okay lang na nagsisingot-singot kasi to extend you more time para makapagtrabaho. Kaya ngayon, ang daming addictus benedictus. Galit, mga kababayan. Si Bangag mismo, di ba, ang nagkanulo sa ating presidente. Sabi ko nga, inalay ni Pangulong Duterte ang kanyang buhay. Hinarap niya mga demonyo sa 6 years ng pamumuno. Pero si Marcos Jr., inalay niya o ipinagkanulo niya si Pangulong Duterte dahil siya ay sunod-sunuran. Pati buong Pilipinas. What? Kapalit ng kanyang sariling o pansariling interes para pagtakpan ang lahat ng kidnapping na kinasasangkutan ng pamilya niya ni Lisa Tanas. Susunod na, baka bukas ilabas na natin yung video ng nanay na kung saan pinadukot ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas sa pakipagsabwatin ni Teddy Boy Locsin Jr., ni Maria Lourdes Barcelon para i-extract ang dalawang bata. And now, sabi ko nga dito kanina, pinatunayan nila talagang sila ay mga kidnapper dahil kinidnap nila ang Pangulong Duterte. At kayo naman na mga nakinabang sa panahon ni Pangulong Duterte, lalo na yung mga sumipsip sa kanya na nabigyan ng mga posisyon ng panahon na yon. Nasaan kayo? Ipagtanggol nyo, Pangulo. Ako nga, wala ako napala kahit piso kay Pangulong Duterte. Pero andito ako, tinataya ko yung buhay. Yung mga nakinabang kay Pangulong Duterte, nasaan? Ba't wala kayo doon sa Villamor Air Base? Yan, lalo na yung mga pulis at mga sundalo. Kaya sabi ko nga, mga kababayan dito, ay nako, nakakapikon talaga. Kaya sabi ko, dahil gustong pagtakpan ni Marcos Jr. ang kanyang mga pagnanakaw, smuggling, dyan sa Bureau of Custom, pagpalaya kay Sayarot, pag-appoint kay Michael Mann na bogus, na walang papel. Sino pa ba yung mga lagi nating binabanggit? Chandiramani, pagpalusot kay Kumar, lahat na lang ng kababuyan ng adik na presidenteng ito ay nandiyan na. Pero ang mga pulis at mga sundalo ay bulag, pipi at bingi. Patawarin ako ng Diyos, pero sana matikman nyo ang hagupit ng mga adik, ng mga anak nyo, at nang maramdaman ninyo, at ma-realize ninyo na tama pala ang Pangulong Duterte. Maramdaman ninyo yung naramdaman ng mga inosenteng biktima na pinapasok ang bahay, hinihila sa mga iskinita, ginugurgol, inaakyat sa bukid, sinisilid sa sako, sinisemento ang mga biktima kung saan, sinisemento sa drum, sinisemento kung saan, nilulubog sa kung saan. Nakakapalangga, itong mga traidor. Kaya sabi ko nga dito, mga palangga, huwag nating palampasin to. Dahil ang isang traidor sa bayan na nilabag ang pambansang soberenya at pinagkanulo ang Pilipinas sa dayuhan, ang isang leader, actually hindi siya leader ang isang bangag na hindi kayang ipaglaban ng sariling bansa ay hindi dapat manatili sa kapangyarihan. You have to do something. Ang Korte Suprema, ano ang sabi? May very reliable source. May TRO. Pero walang ni-release. Pero ngayon, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, huwag tayong pumayag na patuloy tayong gipitin, sindakin, apihin. Ito ang oras na para manindigan para sa ating mga kalayaan. Sabi kong ganon. Dignidad, at soberanya. Lumabas na kayo sa kalsada para iparinig inyong boses at ihayag ninyo na ayaw nyo na sa Presidenteng Polboronic at bangag at addictus benedictus. Panguli-ulitin ko na pinatunayan ng bangag na ito na sila ay mga kidnapper, mga kababayan. Ano gagawin natin ngayon? Anong gagawin natin ngayon, mga kababayan? Anong gagawin nyo? Sorry. 80 years old, magbe-birthday ang Pangulo in 2 weeks. Yeah, magbe-birthday ang Pangulo.
Yang ICC na yan, mga kababayan, hindi sumunod sa tamang proseso. Paulit-ulit na sinabi ng mga magagaling na abogado, sinasabi ni Harry, dahil nga siya ay list counsel siya ng ICC. Di ba? Na ang pagpapaaresto kay Pangulong Duterte, mga kababayan, ng ICC, ay pakikipagsabuatan ni Marcos Jr. Kasi hindi siya sumunod sa proseso eh. Di ba ang sabi niya? Kanina, sumusunod lang daw sila, nagkipag-cooperate lang daw sa Interpol. Kasi syempre, pag may sabi ng buwaka ng inang yon, sabi ng hinayupak niya, kaya sumusunod lang daw siya dahil pag may kailangan tayong itong hayop niya. Sabi niya, Interpol asked for help and we oblige because we have commitments to the Interpol which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipino abroad. Sabi niya, bobo at sinungaling. Sabi niya, hindi na tayo babalik sa ICC at ang sabi niya, hindi siya makikipag-cooperate pero yan po ay isang malaking kasinungalingan dahil ang pag-issue ng warrant of arrest, di ba, na ginawa nila, hindi dapat kabibit-bitin na lang ng ganon, mga kababayan. Sabi nga ni Smokes Harry, dapat yan ay dumaan sa ating korte at i-double check kung yung warrant of arrest ba ay legit, di ba, authentic, at titignan ng kortes natin, Korte Suprema, or kahit anong korte dyan sa Pilipinas, at magre-release ng papeles, papunta sa kanila, okay, sige, dalhin nyo na yan, kasi ganito, kasi ganyan. Pero tinraidor, bakit kamo tinraidor? Na-print ba yung hindi ko pala na-send. Teka lang, handali, mga kababayan. Ito pa mga kababayan, mga palangga. Kung ang ICC, unang-una, wala tayong jurisdiction, di ba? Ang ICC, nagdampot sila ng akusado, dapat pera nila ang pinanggastos lahat. Eroplano. Pero bakit? Okay? If this is tama yung information natin kasi dalawang pangalan ang na-submit sa atin. So, na may-ari ng eroplano na sinakyan ni Pangulong Duterte. Tignan natin. Alright? Tignan ko lang dito. May sinend sa atin na papel na allegedly kasi wait, ito na yata. Alright, ito. So itong papel na ito, mga kababayan, yung application for aircraft registration. Ang may-ari, wag na itong mga papel na ito, pangalanan na lang natin. Okay, allegedly ang may-ari, dalawa kasing lumabas. Which? Si Martin Romualdez or si Ramon Ang. So ang question ko, hindi ba planadong-planado? Bakit? Kasi hodang si Romualdez ang may-ari o si Ramon Ang may-ari o si Juan de la Cruz ang may-ari ng plane na sinakyan ni Pangulong Duterte? Set up talaga para kidnapin ng Pangulo. Hindi lang yun, mga kababayan, meron dapat consideration at alam ko may batas yan na tinitignan mo yung age ng dinadampot mong akusado kung totoong kung tayo ay miyembro ng ICC, talagang meron silang pwedeng titignan yon at may jurisdiction sila. Kaso nga wala. At pwedeng sabihin ni Bangag Jr. na ayaw namin makipag-cooperate yan, pero sinungaling siya. Sinabi niya yun, di ba? Pero ipinagkanulo niya yung Pangulo. Pinaaresto niya. Kasi dapat yan idaan sa korte, di ba? Paulit-ulit natin narinig kanina ay kahapon sa vlog natin, 10 hours tayo na dahil tayo, maliban sa hindi na tayo kasali dyan sa ICC na yan, dahil nagtiwalag na nga tayo dyan, katulad ng Amerika, katulad ng Israel. Kaya nga, di ba, si Lolo Trump, noong February 6 ay nag-release siya ng sanction, ng executive order. Di ba? Na freeze niya ang funding ng ICC na yan.
Dahil ang sinasabi niya, ginigipit ang mga iba't ibang bansa, lalo na itong Israel, dahil nga doon sa kaguluhan naman ng bansa nila between Palestine, mga kababayan. So ngayon, ang ating bangag na presidente, kahit tayo ay hindi na miyembro, ay ibinenta si Pangulong Duterte. At hindi dinaan sa tamang proseso at violate nila yung legal rights ng Pangulong Duterte. Kasi kailangan patignan yung mga dokumento. At ang gobyerno ng Pilipinas, which is ang Korte Suprema o any courts na pwedeng mag-double check doon sa warrant of arrest na yon at bibigyan ng parang, I called it, let's say, clearance or extradition paper na, sige, okay, dalhin nyo na itong akusadong ito. Base sa aming pagsusuri, ay karapat-dapat na dalhin nyo na, even though na hindi tayo miyembro ng ICC, pero malinaw na itong putang ng Marcos Jr. na sinungaling na hinayupang na addictus, authenticated addictus benedictus na ito, mga palangga, ay ibinenta niya ang Pangulong Duterte. Yan ang katotohanan. Kasi mga kababayan, planado, imagine mo si Torre. Abogado ba si Torre? Pinapaliwanag, nakita niyo yung mga videos na lumabas. Ang sabi ni Pangulong Duterte, kayo, doon sa mga sundalo, wala, sumusunod man kayo, sabi ni Pangulong Duterte. Alam, di ba? Sabi niya, dito ako magpapalitis. Dahil, sabi niya nga, Pilipino kayo. Pilipino ako. Dito, kung may meron ako dapat harapin ko. Hindi sa ibang bansa, hindi sa banyaga. Tanginan nyo, lakas yung magloob na lalaban kayo sa bangbang sa China. Dahil inaapit tayo ng China. Pero ibinenta nyo ang buong Pilipinas sa ibang lahi dahil voluntaryo o nakipagsabuatan kayong lahat dahil hindi nyo kayang tanggapin na ang Pangulong Duterte ay minamahal pa rin ang taong bayan at mas maraming nagmamahal at maraming sumusuporta sa kanya. Kasi kung tignan mo yung vlog ni Bangog Jr., lahat yan sa gobyerno, minumura na kayo, hindi nyo pa nakikita. Kung matino si Bangag, mga kababayan, kung hindi sila vindictive dahil ginantihan ng Pangulong Duterte, bakit gagantihan? Dahil tinawag siyang Bangag. Totoo namang Bangag. Kaya nga ako ginagantihan din ako, di ba? Kinakasuhan din ako, nag-fabricate ng crime din sa akin. That moment, kung totoo ang sinasabi ng jutang gini na yan, ay hindi kami makipag-cooperate dyan. Di ba? Kasi hindi na kami kasapi dyan. Noong panahon ni Pangulong Duterte, yung mga OFW yung nakagurgur doon sa iba't ibang bansa. Well, yung iba, self-defense talaga. Di ba? Na gustong bitayin doon sa Kuwait ba yun? O sa Middle East. Pinipilit ng Pangulong Duterte na mailigtas kahit yun ay nakagurgur. Pero si Bangag Jr., former president, na lagi niya sinasabi, matali kong kaibigan niya, nung ginagamit niyo pa, nagpapasip-sip-sip kay Pangulong Duterte, pinost ko yan kanina. Ibinenta ninyo. Tapos during that, parang, yung pag-aresto nila kay Pangulong Duterte, nagtulog-tulugan ka, Bangag. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!